Si Julie ay abalang naghahain ng pagkain habang si Basilio ay tahimik na nakatutok sa kanyang cellphone. Ilang sandali, dumating si Isagani na pagod na pagod. Ay, sa wakas, natapos na rin ang isang araw. Ilang beses na nadulas sa ulan, wala man ng bonus. Umupo ka na, Gani. Kumain ka na muna. Kanina ka pa hinihintay ng Basilio. Hindi ko naman siya hinihintay. Oh, may problema na naman ba? Simula nung tumawag ang kanyang ama, parang may malaking pader na nakaharang sa aming lahat. Kasi naman, biglang tarating ang okasyon. Wala siya. Birthday ko, graduation ko, wala siya. Pero ba't ngayon may video call? Tumunog ang cellphone ni Julie. Gustong makipag-video call ni Simon. Kamusta na kayo dyan, Basilio? Siya pa rin yan, Simon. Pero nasasaktan lang siya. Kuya, hindi madali ang buhay dito. Pero mas mahirap pag wala ang haligi ng tahanan. Alam kong matagal akong nawala, pero hindi nyo alam kung ano sakripisyo ang ginawa ko para lang makahahon tayo sa araw-araw. Hindi sapat ang pera kung ang puso ng pamilya ay nawawala. Sa bawat padala kong pera, may kasamang pangungulila. Pero tama kayo, hindi pera ang kailangan ni Basilio, kundi ang presensya ko. Alam mo, Basilio, minsan, ang mga bayani hindi sinusulat sa libro. Pero sila yung araw-araw tumatawid sa disyerto para sa mga mahal nila sa buhay. Pero bakit ako yung nawalan? Bakit ako yung walang ama sa graduation ko? Baka hindi ka nawalan. Baka siya yung nawalan ng pagkakataong makita kang lumaki. Tay! Anak! Hindi ko na kayang habulin ng oras, pero kaya kong simulan ito, ang bagong yugto natin. Tay, kahit ngayon lang. Salamat. Simon! Ang isang tahanan ay hindi kumpleto sa material na bagay lamang. Ang tunay na lakas ng pamilya ay nasa pagkakaunawaan, sakripisyo at pagmamahal na walang hinihinging kapalit. Gaya ng mga tauhan sa nobela ni Rizal, tayo rin ay may laban sa katahimikan at ang tagumpay ay nasa puso ng bawat Pilipinong pamilya.